Okay, thank you po. Sa ngayon po ay ibibigay na natin ang pagkakataon sa ating next speaker. Walang iba kundi si Ma'am Manilyn para sa ating finance. Ma'am Manilyn is our corporate treasurer and also our director of student finance. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Manilyn Paulino Alquizar po. Ako po ang inyong treasurer, corporate treasurer po, at ako po yung naglilist, taga-kolekta ng ating registration. Katulad po niyan sa mga bago pa po na hindi pa nakakakilala sa akin, mga hindi pa po nakakaalam kung kanino po ipapadala yung payment, ako po yung tumatanggap. So, kung sino po yung nag-invite sa inyo, usually po kasi yung mga nag-invite, yun po ang nagpo-forward sa akin ng inyong registration form kasabay na rin po ng payment. So, sa mga uh, enrolled ay yun po yung mga nakapagbayad ng ORD na nagkakahalaga po ng 99 pesos. At after po in 1 month ay susunod naman po yung payment natin na ID. Yun po ay napakaluwag po ng ating school kasi hindi po siya one time na sinisingil, bagkos binibigyan pa tayo ng chance na i-partial ang payment. Unang-una ay i-comply mo lang muna yung 99 pesos. After a month ay magkakaroon ka naman ng ID, which is 150 pesos. After a month ulit ay yung uniform naman na nagkakahalaga na 495. Pero po, kung ikaw naman po ay may kakayanan na makapagbayad ng one-time payment, much better po yun. Kasi meron po tayong mga professor na kapag ang isang estudyante ay may sarili ng ID na nakasuot, complete uniform, meron po yung additional points sa grade. So, yun po yung advantage nun. And then, ako rin po ang magbibigay ng student number ninyo na kung saan ay makikita po yun doon sa ID. So, kung ikaw ay wala ka pang ID number, ibig sabihin wala ka pa pong ID or hindi ka pa nakapagbayad. And then after na makapagbayad po ng uniform, isusunod naman po natin yung T1 day na yun naman po ay ang church planting. Kasi nga po tayo ay free tuition, so wala naman tayong ibang binabayaran. Yun lamang po ay ang kumbaga bayad na lang po natin or donation na lang natin yon sa school para po someday ay makapagtayo po tayo ng church. Yun po yung 1888 na tinatawag. So, ayun po. Kung may tanong po kayo, kung wala pa po kayong mga ID, siguro kung nakapagbayad man kayo, marahil ay wala pa po kayong picture na pinadala sa akin or meron man, wala din kayong meron din kayong kinumpleto nyo rin yung bayad sa akin ng ID, uniform, pero wala naman kayong sizes na pinadala sa akin, siguro ay hindi ko po yun sa inyo maibibigay. Kung minsan po mga kapatid, siguro minsan ay nakapagbayad kayo, sana ay maintindihan niyo ako kasi po marami po akong nire-replyan. Siguro natatabunan ang inyong mga messages at hindi ko po kayo maisa-isa. So, akin pong hinihiling sa inyo na inyo pong maunawaan ang kung ano man ang aking mga pagkukulang. Kasi nga po, ang inyong lingkod po ay
nagtatrabaho din po sa kumbaga sa ibang company, then nagpa-part-time po ako dito sa Logos, which is ito po ay free. So, mga volunteer lang po kami dito. And hanggang maaari ay inyo pong maintindihan at maunawaan po kung alin po yung aming mga pagkukulang. Yan lang po. Kung may tanong po kayo regarding sa registration, maaari nyo po akong i-message. Okay na po ba? Kung may tanong po kayo regarding sa registration, ID and uniform. At saka pa pala, yung sa ID po natin, ngayon po, kasi nga napansin namin na ang ating ID ay nagbe-blurred po siya, nagfe-fade, nagfe-fade po. So, pansamantala po sa mga bagong estudyante, nag-stop po muna talaga ako na magpadala ng ID sa inyo kasi pangit po pag tumatagal yung ID. Siguro 1 year lang, mag-fade na siya. Sayang naman yung binayad mo. Basta may pinadala po akong soft copy sa inyo, yun po ay ibig sabihin nakapagbayad na kayo at maaari nyo po yun magamit kapag nasa meeting class na po tayo. Inyo pong papalitan ang inyong name. Like po, example nito kay Ma'am Sherlyn, ang ID number, student ID number niya po is 014, tapos pangalan niya po and apelyido para po ma-identify na kayo po ay enrolled. So kung wala pa po kayong student ID, ibig sabihin hindi po kayo naka-enrolled. So kung kayo po ay nakatanggap ng ID, i-rename nyo na po kaagad. Kayo na rin po mismo mag-rename sa bawat GC para po ma-identify na kayo po ay bona fide student. May tanong mo. Apo? Hello. May tanong. Kailan ba ang deadline sa sinong gustong sumali? Walang deadline. Okay. Halimbawa po sa mga Open pa ba? Opo, ganito po 'yun. Sa mga bagong estudyante or halimbawa ikaw, nag-invite ka ng iyong friend or family, pwede niyo pa po siyang i-enroll. Maaari po siyang makahabol sa pamamagitan po ng pagbayad ng ating PPB, which is 555 na lang po. Dati po yan ay 650 po yung ating PPB. Pero ngayon po, napakabuti po ng ating president ay binigyan niya pa rin po tayo ng chance para hindi po tayo mahirapan, mamahalan, umabigatan. Ginawa na po itong 555 pesos. PPB po yun para pwede po niyang balikan. Unlimited po yun. Lahat po yun ang subject nandoon. Okay, maraming salamat. Ayun nga po, ang sabi ni Sir Rodante Bilaso, yung ID niyang gamit ay iba na po. So, yun po, nag-fade na po siya. Yung kausap ko po kasi na actually yung tagagawa, yung kakilala kong gumagawa ng ID, okay naman kasi yung sa company namin siya yung gumagawa. Pero nung nabanggit ko kay Doc, sabi ko sa kanya, bakit po nag-fade yung ID natin? Sabi niya, baka daw iba yung ink na nagamit. Hindi po yung pang ID. So, sinabi ko dun sa tagagawa ng ID natin na stop niya muna. And yung sisikapin po ng school natin kapag magkaroon na po tayo ng fund, ay bibili po tayo ng smart printer para po magawa natin yung ng mas maganda po ang ating school ID.
Yung uniform pa yan, Um, ma'am, ano, po, yung uniform. yung uniform. Alin po yung uniform? Yung Hindi ko pa po uniform gano'ng po ng kadalas school. yun. Wala pa po, ma'am, eh. Pero nakabayad na kayo. Opo, I-message niyo po ako, sir. si Brother Henry po. As per doc po, ang, excuse me, yung sa, yung sa uniform niyo, Sir Henry, ha, i-message niyo po Opo, ako para i-prepare ko po at isabihin niyo na rin po sa akin kung anong size po ng uniform. At saka isama niyo na rin po doon yung name ng receiver, contact number and complete address po para po maipadala ko na rin. I-message sige niyo po sa akin directly. Sige. Yung sa PPB naman po is yung 650 po kasi yun is unlimited na hanggang sa matapos makagraduate ka na po. So, binabaan lang po ni Doc Ray, naging 555. Hindi ko lang alam kung, hindi ko sure kung ano na, kung good for 1 year ba yon or unlimited pa rin. Opo. Manilin. Na po, Doc. Yes po, Sir Ernel. Nabagay sa akin ni Doc Ray, yung PPB ngayon, individual na po yan, tapos ay per sem na. First Kasi sem. yes po, to encourage the student na mag-attend talaga. Ay, okay. Sige po. Kasi Yun nga po. para maka-cope up sila kung lagi silang absent, PPB talagang pupuntahan nila kasi para ma-recover nila yung mga na-miss nilang mga lecture. So to encourage them to attend regularly, yung PPB po ay magiging per sem na po yung lahat ng Every subjects sa sem. buong isang sem, 555. Kung Okay, ayaw mo okay. mag-avail ng 555, pumasok ka na lang talaga ng regular. Yes po. Makakatipid ka pa. Yan po yung PPV is para lang po talaga yan sa halimbawa yung isang estudyante ay nag-attend ng crusade or may inatinan siyang yung nag-speaker siya doon sa namatayan. Yun po ay mga excuse. Pero kailangan mo pa rin mag-send ng proof picture and meron po yung assignment na halimbawa magpapasa ka, may na-miss ka. Maliban po kasi doon sa PPB, may gagawin kang assignment na na ipapasa sa ating professor kasi napaka-unfair naman kung ang ibang classmate ay nag-a-attend, naglalaan ng time. Tapos ikaw, magnunood ka lang ng PPB, nagbayad ka nga, pero may kaakibat po yun na assignment. Magpapasa po kayo dun sa professor. Yun po yung pagkakalam. Ayun nga, ang PPB is 555 na, good for first year. Mama Nilin. Yes po, Doc. Mama Nilin. Tama po yung sinabi ni Doc Arnel na yung 555 semestral na po yun. Apo, Doc. Dati kasi unlimited, no? Apo, Doc. Tapos hindi natin monitor ng maayos. Ngayon po ay 555 per semester po ang natin sa 555. Pero binabaan naman natin, no? Tapos hindi po yan requirement, no? Option lang po yan. Kasi kung palagi ka namang uma-attend, hindi na kailangan ng PPV. PPB. Apo. Oo. Ang PPV lang para doon sa mga sobrang busy, kung minsan isang araw uma-absent sila, ay ma-absent ka ng isang araw, 8 subjects yun eh. So, hindi pwedeng, kung isang subject lang, pwede magtanong-tanong. Pero pag 8 subjects, mapapagod yung tatanungin mong classmate. Totoo po. 8 subjects, tapos itatanong mo sa isang classmate mo. Dapat maghanap ka ng 8 classmate din na tatanungin mo bawat isa, iba-ibang asignatura o subject. Kaya sinolusyonan natin ng PPV. Ang ibig sabihin ng PPV, pay per view. No, pay per view. Okay, so yun po ang 555. May tanong,
Paano yung isang ano lang, isang isang cellphone lang pero 5 ang nag-a-attend sa isang cellphone ah, sa bahay. Tapos 5 ang estudyante na nakapalibot sa isang cellphone na ano kasi ang iba walang cellphone daw. Magbabayad ba sila ng isang PPB lang? Ang sagot ko, bawat isa talaga mag-PPB, no? Ah, walang package na 5 PPB, no? Bawat isa kasi iba-iba ang panahon ng pag-access eh. Hmm. So, yun po ang ating policy doon sa PPB mga kapatid. Hello po. Sige po, Ma'am Ellen. Yes. Clarifications lang po. Sa mga students po na enrolled ng CC100 like me, yung bago lang po, magkano po yung total talaga na babayaran Wala in pong bayad. po? Wala pong bayad yan, ma'am. You can attend sa PCC 100. Ay, yun po ang privilege na ating ibinigay. No, na yung ating CCC 100, wala po talagang bayad yun. Bali yung sa po, Doc, yung sa ID tsaka yung sa uniform, hindi pa po kami. Yun lang po ang may bayad. Kasi yun lang po may bayad. Yun Yung nga po ang uniform, tinatanong ko, Doc. Magkano yung po uniform siya? ay 1,200. Yung ID po, Yung ID is 150. so 1,350. May iba pa po. Certificate of Authority. So yung total Ang po, Certificate of Authority is 150. 1,500. Yan lang naman. Yun lang po lahat, Doc. Oo, yun lang naman. So, paano po yung means of po sa pagbayad po? GCash po, papadala mo lang kay Ma'am Manilyn, may pinrovide po siya GCash. O pwede rin po bangko, bank to bank, pwede rin po. So, Pero mas mabilis yata sa GCash. yung kay Ma'am Manilyn po na account doon sa group chat, nandun Manilyn lang din po yung name. Manilyn Paulino. Manilyn Paulino. Yes, ma'am. Sige, lang po ako, Ma'am. PM. Okay po. Basta yung CCC 100, huwag niyong kalimutan mga kapatid. Libre po, no? Pag nagdagdag ka ng CCC 200, ngayon po ang bagong is libre rin po yung CCC 200. Pero kung gusto mong magdagdag pa ng 300, mag-enroll ka na sa BSDIB or DSDIB. Para lahat na ng anyway, 99 lang naman pag nag-enroll. Enroll mo na para mapasukan mo na lahat. At pagkatapos mong ng DSDIB or BSDIB, ikaw po ay re-recommend sa board for ordination para ikaw po ay maging ordained chaplain sa interfaith-based na ang ibig sabihin mga kapatid, without church walls and borders. So yung ating mga graduate ng Bachelor of Theology, sila po ay binigyan natin ng special na curriculum at sila po ay maaring makagraduate. Ngayong kaya nga medyo binigyan natin talaga ng special treatment. Alam nyo, parang hindi pa yata sila umabot ng 10 eh. Pero binigyan natin ng special treatment, no? Availability, pag sinabing special treatment, availability ng ating mga professors. Kahit konti lang sila, no?
para makagraduate sila with Bachelor of Divinity, major in chaplaincy at ma-ordain sila ngayong December. Excuse me po, Ma'am Manilene. Yes po. Yung ID po namin, yung dati na ano na po, nag-fade Fade. na. Yun nga Tapos yun po din yung napansin namin sa ID namin. Kasi, okay. Paano po Pastor, namin magkaroon ng bagong ID po, ma'am? hinihintay lang po natin, Pastor, yung Okay. ma-secure natin yung smart card printer. Yung pang-print talaga ng ATM cards. Kasi hindi talaga yun mag-fade. Kasi itong mga ginamit ngayon, dalawa kasing klase yung ink, merong UV dye at saka merong pigment. Pag ang ginamit ay UV dye, mag-fade po talaga yon. Pero pag ang ginamit ay pigment, kahit ilagay mo pa yan sa tubig, hindi yan bablat. Okay po. Mura Salamat po. lang Kami naman po ay ang maghihintay lang po. mura lang po ang dye. Kaya tinitipid nila, no? Pero ayaw natin ng ganun eh. So we will buy a smart card printer. So yun lang ang inihintay natin. Sige, No? Doc. Thank you kay Doc. Thank you. Okay. Doc, meron lang po akong tanong. Hello po, Doc. Sige po. Apo. Itatanong ko lamang po, yung fast track po ba ay para lang sa mga theology graduates? Theology graduate, yes, yung fast track. So yung theology graduate na ngayon lang pumasok sa first semester na ito. Pero kung ikaw ay na first semester, na-confuse ako kasi naglalaro pa yung old school eh. Na first semester ay June. Yung ngayon lang semester ba na pumasok ay sila po yung magpa-fast track, yung mga BTH. Pero yung mga nag-start na nung January, no? Nag-start na nung January, February or March, pwede silang mag-fast track. Okay po. So kami hindi pa po kami qualified, Doc, ano? O kung ngayon lang po kayo nag-start, hintayin na natin yung June 24 kasi darating naman yung June 24 talaga. Sige, Doc. Salamat po. Po. Para marami-rami din. Para hindi masyadong maraming inaaral sa isang linggo. At pace lang. Hello, Doc. So, tanong ko lang po, pwede na po kami sa fast tracker, ano, Doc? Kami po nila, Yes Ma'am po. Sharon. Yes po. Okay, thank you po, Doc. So wala na pong question? Yung pumasok, Doc, ng mga na po, Doc, August, pwede sila sa June 2024 yung pumasok ngayon. Pero kung BTH o kung Bachelor of Theology holder, pwedeng sumalang sa fast track. Matindi din yung fast track kasi 4 hours sa Sabado ng gabi. Tapos alas 9 hanggang alas 3 sa hapon. Kasi fast track nga karga ng subjects talaga.
Doc, may tanong ko lang po ulit, late kasi ako. Ano po yung regular classes ng BizDev? Ang regular Opo, lang naman, alas BizDev. 3, alas 12 hanggang alas 7. Every Sunday po yon? Oo, 12 noon to 7 p.m. Pero pwede po fast track yung BizDev or only for Biz Theology po yon? Oo, yung fast track, yung graduate ng theology. Okay. Pag Thank you po. graduate ng ibang kurso, for example, Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Elementary Education, ang sa kanila ay BSDIB. Pag regular, 2 years. Pag regular, 2 years. Kasi, ang course kasi, equivalent din ng BTH eh. No? So, umabot ng 2 years. Pero, kung minsan kasi, tinitingnan natin, mayroon ding possibility ng tinatawag semi-fast track para makahabol ng graduation sa loob lamang ng 1 year and 6 months. Depende sa Kaya ang maganda talaga, 2 years. So lalabas, yung umpisa ng klase ngayon, 2025 pa yung graduation sa mga regular classes. Pero Doc, pwede ho bang sumubok sa fast track or kahit hindi Biz Theology graduate? Baka kakayanin lang ba kung kakayanin? Parang wala tayong wala tayong program dyan kasi ang ating course kasi is chaplaincy. Yung ino-offer natin ngayon na fast track, lahat ng level 9 ay nandyan. Lahat ng level 9 ng is nandyan. So, pag natapos mo yung level 9 levels, malamang mag-quit ka na kasi natapos mo na yung chaplaincy kasi yung iba, hindi ikaw, yung katabi mo lang, no? Na ang ina-after nila ay chaplaincy lang. Pagpayagan natin yung ganun, hindi nila tatapusin yung buong malamang malaki ang possibility na hindi nila tapusin yung buong program kasi nakuha na nila ang lahat ng chaplaincy subjects. So, ang ating ini-encourage na every semester, 2 chaplaincy lang na subjects para makakuha sila ng mga Bible subjects. Whereas, ang theology graduate, nakakuha na sila ng mga theology subjects. In other words, ang dami na ng mga theology subjects nila. So, magiging balansi ang nila, ang theology at saka yung sa chaplaincy. So, yan lang naman, pasensya na po First time ko pang naka ng tanong na yan Na chaplaincy lang ang kukunin. Wala pa tayong case na ganun.
Si Brother Schwarzenegger po, nagre-raise ng hand. Sige po, sige po. Arnold. Okay, may before kasi wala pa siyang sound. Dito sa chat, sa chat. sa sa Facebook may nagtanong, accredited ba tayo? Ayun ang sinasabi ko na balik-balik lang yung tanong, no? Dito sa FB, mayroon ng tanong ngayon kung accredited ba tayo. So ulit-ulit lang din yung sagot, no? Kasi ulit-ulit lang naman ang tanong. Now we are working for our accreditation para sa Bachelor of Science in Information, Bachelor of Christian Information and Systems Administration. Okay, pangalawa, we are working for our accreditation sa Master of Values Education. Pangatlo, we are working our accreditation for Master of Public Health. Yun lang po ang ating workout. So, ang DSDIV hindi po accredited. No? Kasi ang purpose lang naman natin yan is personal ministry. Hindi naman tayo, wala naman siguro tayong balak na ang ating edad ay 45 na, 55. Tapos, mamasukan pa tayo sa CLC o sa ating mga institusyon. Kasi po unang-una, haba na ng pila. So, for personal and professional advancement na lang yun sa atin. Sana hindi tayo mapilitan, no, magpa-accredit ng ating mga ministry courses. Kasi pag pinilit tayong magpa-accredit ng ministry courses, wala na mag-aaral sa AUP. Wala na mag-aaral sa PAC, sa NBC. Dito na sa atin lahat kasi libre. Good point, good point. Accredited pa sa CHED. So, kaya nga yung ating is purpose lang natin para tayo maging katuwang ng ating mga pastor. Independent ministry. Yung mga bata pa dyan, doon mag-aral. Wala pang asawa, wala pang trabaho. Ito Doc, tanong ko po, yung nag-graduate ng chaplaincy courses dito sa LIMS, tinatanggap ba sila ng mga hospital na mag-apply sila as chaplain? Hospital or any government? Tatanggapin ang ministry, pero sa employment, hindi ako sure. No, kasi nasa kanila yung decision eh. Okay po, okay po. Oo. Pero kung ministry lang, tanggap eh. Kasi alam mo naman yung mga pag libre, tanggap talaga. Kasi libre. Freely give, freely receive. Pwede baliktad. Freely receive, freely give. Either way. Hello, Doc. Si Fildo Junior, Doc. Tumataas ng kamay. Sige po. Hello po, Doc. Good evening po. Sige, good evening po. Yung sa schedule lang, yung sa may Saturday night, 6 to 7. 6 to Kasama, 10.
6 to 10. Kasama po ba kami dyan? Kasi ako bago pa po. Pangalawang ano ko po ngayon. Ang Anong nakalagay kasi in-enroll mo? fast tracker. Anong in-enroll mo? Diploma, Doc. Diploma. DST. Diploma. Opo, kasama po kayo doon sa 6 to 10. Saturday po. Oo. Pero ang pasok nyo, 12 to 7 sa Sunday. Pero yung Saturday, chancean nyo na yon na maka-advance ng 4 na subjects talaga yun eh. No? Okay po, Doc. Chancean na Saka, talaga yun. So, may tanong pa po ako doon tungkol doon sa ano, sa may chaplaincy. Chaplain? Yes. Ano po yun, Doc? Bakit may mga mga ranggo nyo, lieutenant, ganun, mga colonel? Ano po ibig sabihin nun? I-explain natin yan sa CCC 200, yung subject natin na the honor and dignity of chaplaincy ministry. Pero pwede nating padaanan lang, no? Napakataas po ng ating institutional training ng chaplain. Kaya nagbibigay po tayo ng honor katulad ng pagbibigay ng rank para ang ating profession as chaplain ay ating mapangalagaan. Kasi po kung mayroon tayong ranggo at mayroon tayong designation, mataas po ang pagtingin ng tao sa atin at tayo po ay talagang mapapabehave, no? According to our discipline. Secondly, tayo naman po ay Christian Army, soldiers of the cross. So, yan po ang ating filosofiya. So, to preserve honor and dignity and to establish discipline among the ranks, ay binibigyan po tayo ng ranggo. At saka ang ating ranggo ay motivation po yan na tayo po ay umakyat. Mayroon tayong tinatawag career path. No, hindi po na naging chaplain ka, na forever na lang, nandyan ka, wala kang motivation eh. Dapat may motivation kang umakyat para maging general. Hindi yung palagi na lang hanggang mag-retire. Lieutenant lang. Dapat nakakarating din tayo sa Lieutenant Colonel, kahit Lieutenant Colonel lang naman o Colonel, at least umaakyat. Na umaakyat. Pero hindi tayo umaakyat kung hindi tayo gumagalaw. Yung mga ranks po ba, Doc, exclusively based on recognized lang po yun? Yung mga ranking po sa mga chaplain, exclusive recognition lang po ba yun within our organization? Opo, within our institution po. Okay. Ito, Doc, habol po, nabanggit mo po kanina yung Saturday classes. So sa mga regular student na BSDEV, kung mag-Saturday classes po, parang kinalabasan yan, yun ba yung si may fast track? Kasi may 4 subject advance po yun, di ba? Opo, ang dalawang subjects kasi, libre po yun. Libre po yung dalawang subjects, yung CCC 100 at saka CCC 200. Pag sinabing libre, hindi mo kailangan mag-enroll sa DSDIV. Pero pag gusto mong kunin lahat, ay mag-DSDIV na lang. Kasi konti lang naman eh. Konti, maliit lang naman yung
Excuse po sa mga magtatanong po. Um, ang slot po na ito ay para sa finance. So anything about sa mga fees po ang ating itatanong. Yung about chaplaincy po ay may specific slot po dyan na si Doc Lea po ang mag-e-explain. So, and yung if I remember it right, sabi po ni Doc Ray, after na po nang makapagsalita ang lahat, saka na po tayo magtanong para po Okay, kasi so maaring nasasagot na rin po yung kagaya po yung may nagtanong kung about accreditation. Hindi pa nagbibigay ng slot for question, natalakay na ni Doc. So, para po pare-parehas tayo na hindi ma-delay, ay i-reserve na lang po muna natin yung ating mga questions kasi meron pong mga designated na person na sasagot po dyan. Very generous lang ang ating chairman, ang ating president sa pagsagot ng mga questions, pero para po hindi tayo lahat ma-delay. So sa ngayon po ang slot po na ito ay para sa finance. Since si Ma'am Manilyn ay in-entertain niya yung mga questions ninyo, mabilis lang naman din yung pagkakasagot niya. So siguro po anything about finance po, yun na lang po muna ang ating itanong. Thank you po. diretso na tayo sa next part, ma'am. Diretso na sa next part. Okay. So okay po. Sa lahat na mamaya na lang sa katapusan yung tanungan. Okay po. Thank you po.